Hi kasi sila! Magandang umaga or hapon sa atin. Ngayon, special kasi birthday ho ng asawa ko. Kaso lang, nasa work siya. Kaya habang nasa work siya, ako naman magluluto ng dinner lang namin. Pero yung mga bata, kain na ho kasi uwi yung asawa ko alas 8:30 ng gabi. Tapos yung mga bata, kailangan na humatulog yan. Routine nila is 7:30. Nasa bed na ho yan sila. At saka ay matutulog na. Kasi araw-araw yun sila may pasok. Papasok sila mga 8 AM. Kasi doon sila nagbe-breakfast. So, maaga akong gumising para sa breakfast nila. Magluto. At saka ihatid sila sa school. So, susunduin sila alas 4 or before 4:30. Medyo holdy po yan sila sa school nila. Kaya, kailangan talaga may baon yung mga bata. Ngayon, ako ay magluluto ng pansit. At saka, paborito ko namin yung hilabos na hipon. Yung hilabos na hipon ho, is diretso lang yan sa kawaling mainit. Tapos, hayaang mag-dry. Tsaka lagyan ng chili powder, ng salt, kunting bitchin kung mayroon. At saka sa huli, pinakahuli na ho talaga ay yung oil. Para medyo mag-crispy siya kunti yung skin niya. Yun po yung hilapos. Tara, samahan niyo ako. Normally ho, ang plano namin maghanda sa Sabado na ho kasi birthday ng bunso namin si Charia. 3 years old na po si Charia. Yung asawa ko po November 3, tapos yung Charia namin November 6. So, kaya ang plano na asawa ko maghanda sa birthday ng bunso namin. Parang boring ho kasi na hindi siya handaan sa birthday niya, tapos pagod siya galing trabaho. Diba? Para ma-appreciate naman natin yung birthday niya. Pork neck ho yung gagamitin ko. Ito ho, masarap po ito sa sabaw or sa adobo. Mas mahilig ako sa ganito lang siya, na medyo may buto at kunting laman, kaysa puro laman ho. Pork neck ho yung ko kasi double purpose. Pero isang hiwa lang din inano ko kasi mas gusto ko po na sa pansit ayoko masyadong maraming laman na karne. Mas gusto ko more in noodles at saka vegetables po. Pag naghiwa po kayo ng karne, sa una hiniwaan ko is yung yung onions. Pag naghiwa po kayo ng karne, pwede naman ho, same lang na lugar, pero kailangan hugasan. Kasi, hindi po maganda na nagkasabay yung karne at saka gulay. Iba po yung ng bakterya dyan, delikado po siya. Yan ho. Kasi, sa work ko po, kailangan every time na naghiwa ka ng karne is for reed chopping board lang po yan. Which is dito sa bahay is isa lang yung chopping, tatlo yung chopping boards namin, may malaki, may medium at saka may small. At saka pag sa fish naman or seafoods, yun ang blue chopping board. White is for cheese, yung mga luto na po. Pag green, yun po yung para sa vegetables. At saka brown, yun po yung at saka red, para po yan sa may meat. Hindi naman color coding yung chopping board namin dito. So, every time na mag-slice kami ng karne, hugasan yun, baliktarin, para doon na naman sa kabila ang vegetables po. Tapos, every time na nagluluto po tayo, kailangan yung karne, nakabukod ho siya. Like this. Nakabukod siya. Tapos dyan. Kasi iba ang bakterya ng karne, mapasok siya sa mga ingredients ng vegetables, hindi po siya maganda. Delikado po yan. Kaya minsan may mga food poison dahil po dyan sa processing ng pagluluto
nagsusuka, nahihilo, nakukuha po natin yan. Pero sabihin lang, baka kinabag lang, pero hindi nila alam dawin na magluto. Kaya kailangan talaga much better na magluluto sa bahay kaysa bibili sa labas. Next time ho, turuan ko kayo anong knife ang for vegetables, anong knife are for meat, anong knife ang pwede sa sa carving, at saka anong knife ang para sa fillet, pagpili ng fish, or pagtibo ng mga karne, yung ganun ho. Kasi iba-iba yan ho. May mga style ho kasi ang knife. Katulad nitong knife na to, makikita nyo may design dito. Ito ay for vegetables po. Kasi every time nag-i-slice kayo, pakita ko sa inyo, every time nag-slice kayo ng ganyan, yung vegetables po, hindi po tatalo, nandyan lang po siya nakakadikit at hindi siya mapunta kahit saan-saan. Ito naman ho, ang knife natin para sa pag-fillet. Kasi mas manipis at saka mahaba. Mabilisan lang po. Ito naman ang ating pangkarne. Malakihang mga bagay na i-slice natin. Pang-dili knife. At saka pang bread, mga ganyan ang forma. Ito naman sa mga fruits or something maliliit na bagay na ating i-slice or pagdi-design ho. Sa atin na kasanayan is mag-slice ng mag-slice, yun napupuro na kasi hindi siya naayon sa mga bagay na hinihiwa natin. Yun po yun. Typical Asian gisa. So, kung hindi natin mag-isa ang pagkain, mas hindi natin malasahan yung mga ingredients natin. Sangkap natin sa pagluluto. Kailangan po yan para lumabas yung amoy niya. Tsaka pag ganito yung mga kawali nyo, very sensitive po, pwede silicone, na po, gamitin nyo. Alayok para po na hindi masira. Onions. Golden color sa onion. Maganda ho yan. Lumalabas ho yan. Diyan ang sarap ng ating onions. Pag naka-golden color po yan siya, matamis. Siyempre ating karne. Nakamarinate po. Hindi po ako nagluluto ng pag hindi nakamarinate yung karne. Kasi mas gusto ko yung malasa na yung karne. Ating oyster sauce, pampasarap. Ang ating oyster sauce, ito gamitin natin South soy sauce. Kunti lang. Hilig tayo sa pepper, lagyan natin marami. Ating vegetables, pang wok po siya, ginamit ko para marami pong vegetables. Pinadry ko lang ho ang ating sabaw sa pansit. At saka tama-tama, half cook na po yung ating gulay. Ayaw ko po yung sobrang lata na po yung gulay sa pansit. Mas nakukuha ka pa ng maraming vitamins pag medyo crispy pa po yung huwag yung sobrang luto na po at saka nawala na yung niya, lasa. Lagay na natin ang ating pansit. Yan ho ay egg noodles na mabibili lang namin dito sa tindahan ng mga Norwegian. Mas okay po yan kasi mabilis ang gawa. Egg noodles po, 4 to 5 minutes ang paglaga. Okay na po yun. Huwag latain kasi initin pa siya ito sa lamas eh. So, kailangan ho ang balance, ang measurement ng pagluluto. Alam mo niyan, kailangan mo siyang tanggalin na para hindi malata. Yung timpo po sa pagluluto at saka yung measurements po. Kami, mahilig po ako sa holy sweet basil. Kahit saan po yan pwede. So, ang bango niya po, salad or something, lagay ko ngayon siya sa pansit ko.
Marami din benefits makukuha mo sa sweet basil. Ang ating so, ayaw ko din ho sobrang mala ng pansit. Gusto ko may pa po, may kunting sabaw para just in case na makakain na. May creamy pa po siya. Huwag yung sobrang tuyo na po na nagkikita na po yung noodles. Yan na ho. Finish na ang ating pansit. Ito ho ang ating shrimp. Ihilabos ko po siya. Takpan ho natin. Mahilig kami sa lagay natin ang sili. Lagyan natin ng asin. May palasa ho. At saka pag hilabos, may bitchin ho talaga yan. Kahit konti lang. Sobrang dami ho tubig. Nag-produce yan ng maraming tubig kasi ang shrimp na to is frozen. Tapos, luto na ho. Kaya ganyan siya. Kaya tinanggal ko yung tubig kanina para hindi po siya masyadong magtuyot yung laman. Hapunan na ho namin to. Antay ko lang yung asawa ko. Kaming mamaya kaming dalawa kakain. Yung dalawa kong anak, tutulog na ho. Nagtuyo na po siya. Kailangan ko siyang i-mix. Final natin yung oil para mag-crispy yung skin. Yan ho ang hilabos. Done na ho ang ating hilabos. Sarap ho. Sarap ng ating hilabos. Na-miss ko din yun. Na-miss ko din to yung ganitong lasa. Thank you for watching. Tingnan nyo ho lahat kasi may tips po ako sa unang pagsalan ko sa video. Kailangan nyo ho makita lahat kung ano yung mga tips na binibigay ko sa inyo. Like and share.